Alright, review update po muna tayo ngayon sa isang OLA na kung saan nag-viral ng mga nakaraang araw, itong mga nakaraang linggo, okay? Kaya ako talagang nagpapautang pa ba? Sinubukan ko. Kasi ako sumubok para mas magkaroon kayo ng mga ideya o mas magandang impormasyon na talagang kung sila ba ay nagpapautang pa o hindi na. Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo. Pakisubscribe po yung aking channel, Sir Johnny. Pakilike na po kung nakatulong sa inyo yung video ito. At share nyo na po at hit nyo yung notification bell ko para updated po kayo sa mga Ola honest reviews na ginagawa ko dito sa Sir Johnny. So, sinubukan ko si Easy Peso. Di ba, nada-download ba? Marami kasi nagtatanong, bakit nasa Play Store ba? Tandaan nyo, itong mga na-raid na to, itong mga na-revoke, mga may cease order, si Play Store po ay hindi po hawak ng mga ahensya ng gobyerno dito sa atin, sa Pilipinas. Sila po ay hawak ng mga foreign entities at sila po yung may karapatan kung tatanggalin ba nila yung mga apps na yan, kung sila ba ay hazardous o very dangerous sa ating mga cellphones. At kung may mga report kayo, pwede nyo naman i-report sa Play Store mismo. Okay? At hindi po ako nagpo-promote. Hindi po ako agent, hindi po ito sponsored ng mga OLA na nire-review natin, okay? Sinusubukan lang natin para meron kayong mga informasyon na maaring mangyari sa inyo kung nangyari sa akin. Then, pinasok na natin si Easy Peso. Magpasok. This is a friendly reminder from Easy Peso wants to send you notices relating to the details of your loan application, disbursement, and payment so that you can know the loan updates and repay in time. If you agree, please click the OK button. Then, okay. Yan. Tapos ang dami nang hinihingi, no? Actually, sinubukan ko na to noon pa. Hindi ko lang nagawa yung review dahil hindi ko pa kaya ng time ko. So, inuunti-unti ko lang po ipagawa ng mga review. Then, ito po, yung mga disclosure statement, kung ano naman, then, diretso na po tayo doon sa mismong pag-apply. Ang loan amount, yung maximum is 30,000. Pero syempre, hindi naman magbibigay ng ganyang kalaki agad yan sa unang apply. Ang problema ko nito, nung sinubukan ko, no, nasubukan ko na siya nung una, okay naman. Ito, nung sinubukan ko ulit na i-download at i-install at mag-apply ngayon, nagkaka-glitch siya. Kada ilalagay ko yung mga number. Pakita ko sa inyo. Okay? Sample po niyan, ito po. Yan po, pansinin niyo yung sa kulay pula. Contact to is incorrect. Please re-enter. Kahit tama naman po yung number na nilalagay ko. Siyempre, kinaka-copy-paste ko na lang po yan doon sa phone contact tapos nilalagay ko rin. Pero lagi po siya nagganyan. Halos ang tagal. Siguro mga ilang minuto ako nagganyan-ganyan tapos binabalik-balik ko doon sa mga number. Kaya ang ginawa ko, ibang number na yung ginamit ko. Doon na nakasave sa phone contact ko. Then, after that, siguro mga 15 minutes, pabalik-balik ako. Natanggap naman na diretso naman agad doon sa sa susunod na process. Ito po yung ID card na gagamitin kung ano ba yung kailangan ko, SSSID, GSIS, UMID, PRC, passport at driver's license. Okay? Yun po, yung mga ID na kailangan nila. And then, ang ginamit ko yung UMID na puro gas-gas na talaga sa mga OLA. Ayan. So, ayan. Upload ng ID, yung proseso nila, yung process ng pag-apply sa OLA, information corporation, personal, income, information. Lahat yan, kailangan natin i-fill upan yung mga personal information, income, yung mga kinikita natin, yung emergency contacts, device information, tapos SMS, kailangan po natin i-allow lahat yan. Dahil hindi po tayo magtutuloy-tuloy sa kanila kapag hindi natin in-allow yung mga. Kaya yung sasabi ko sa inyo, medyo mag-ingat-ingat kayo kapag mag-a-apply kayo. Tapos may mga bagay o may mga number kayo na dapat nyong hindi ikalat o ipamigay basta-basta dahil na-access nila lahat yung ating mga phone information. Okay? And then, after that, dahil nga sinubukan ko na ito at nagre-reapply lang ako, ang nangyari is processing. Due to high application right now, you may reapply after 3 days. Okay, ibig sabihin, reject po ako. No? Sinubukan ko lang kung papautang pa sila. Kasi meron ako mga nakita sa comment section dun sa ibang mga nagre-review. Tapos sa akin, meron sabi na nakapag-loan pa rin. Then sinubukan ko kung okay, makakapag-loan pero rejected. Pero yung problema nga is yung glitch niya. Kaya paalala lang, dahil na-raid ito, nandun sa kanila yung mga ibang mga computer na maaari nagkaroon ng epekto talaga yung pagkakakumpiska ng kanilang mga computers, ng kanilang mga gadgets dahil sa ganitong nangyari. Then, kung magpe-payment kayo,
kung may tumatawag sa inyong third-party collection, mag-ingat po kayo. Huwag kayong basta-basta magbibigay ng payment dahil nga may problema yung app, sa pansin ko lang. At sinubukan, at meron din kasi nagbigay sa akin ng info na nagbayad siya, hindi nag-reflect doon sa payment niya. Maaari kasing binigyan siya ng ibang number noong mga nagtetext sa kanya. Tapos hindi naman pala mismong galing sa apps yung reference number na dapat niyang pag-forwardan ng kanyang payment. So mag-ingat kayo ha. Hindi ko sinasabing huwag kayo magbayad ng utang. Ang sinasabi ko, maging maingat kayo, tignan nyo maigi, be vigilant, be observer kung tama ba yung mga ano. Sa app lang po talaga kayo umasa. Kung sakasakali nagkakaproblema yung app, lalaki interest, totoo yun. Pero dahil na-raid, ang may advice ko na lang sa inyo, dahil na-raid yung mga yan, kung gusto nyo magbayad, either kung nakapaghulog na kayo ng mga ilang hulog na, bayaran nyo na lang yung principal amount. Kunwari, halos na kalahati na yung bayad nyo, tapos may kulang pa kayong kalahati, bigyan nyo na lang yung kalahati para sa akin. Yun lang po wala pong pagtuturo yun na wag magbayad ng utang. At least binayaran ninyo. And then dagdagan nyo na 15% na naayon sa ceiling of interest rate na binigay ng BSP at inadapt ng SEC. Okay? Para kahit paano, kahit magreklamo sila, bayad kayo. Kahit hindi mo kasi magpapail ng small claims yung mga yan eh. Kasi unang-una na-read sila eh. Sila yung may kaso ngayon eh. Sila yung may problema ngayon. Hindi tayo. Kaya kung nabayaran nyo, save nyo lang po at nabayaran nyo, save nyo yung transaction history and then, pag kami naninigil sa inyo, sabihin nyo, binayaran ko na. Tapos i-block nyo na lang yung mga number na tumatawag sa inyo. Yun na lang po pwede nyo gawin at maaaring maibigay kong payo sa inyo para kung sakasakal na mga problema kayo. Yun na lang pinakamaganda at best way kung paano natin maiiwasan yung magiging na stress ng mga ganito klase ng mga wala. So, nasabi ko, not recommended. So, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing ako na paki-subscribe po ang aking channel at paki-like, share at hit nyo yung notification bell at sa uulitin. Maraming pong salamat.